pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Quiboloy. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. Bihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si Pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Ang tagapangulo, sa puntong ito, ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Quiboloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kaalinsabay, paborito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginoong Tagapangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag na isinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po,
nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Balik lang ako sa iyo uli. Ma'am, kasi kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi ma'am, showbiz to. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao eh. Minsan, wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad may action ang batas natin. Sana po, wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive eh sa mga ganitong issue. Meron dyan, matanda na kumuha lang ng bunga ng mangga, kinulong. Hindi naman NBI yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan eh. Di ba? Batas yan eh. Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Imbitahin, pwede ba kayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. Ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede mo, yes sir, tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inirereklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpina ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin, na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin tong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga tao. Aksyon ng NBI. Aksyon mo, ma'am. Ikaw ang kinakausap ko, attorney. Hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Pagka sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. At yung katotohanan masyado kasing attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-imbita, marap dito yung dalawa. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod,
Ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.